Lukas, Kabanata 21. At siya'y tumunghay at nakita ang mga taong mayayaman na nangaghuhulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman. At nakita niya ang isang dukhang babaeng bao na doon naghuhulog ng 2 lepta. At sinabi niya, "Sa katotohanan ay sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat ang lahat ng mga yaon ay nangaghulog sa mga alay nang sa kanila'y labis. Datapwat siya, sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. At samantalang sinasalita ng ilan ang tungkol sa templo, kung paanong ito'y pinalamutihan ng magagandang bato at mga hain, ay kanyang sinabi, tungkol sa mga bagay na ito na inyong nakikita, ay darating ang mga araw na walang maiiwan ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak." At kanilang itinanong sa kanya na sinasabi, "Guro, kailan nga mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda pagka malapit na mangyari ang mga bagay na ito?" At sinabi niya, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mga iligaw, sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan na mangagsasabi, 'Ako ang Kristo,' at 'Malapit na ang panahon.' Huwag kayong magsisunod sa kanila. At pagka kayo ay nakakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong mga sindak, sapagkat kinakailangan mangyari muna ang mga bagay na ito, datapwat hindi pa malapit ang wakas." Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, "Magtitindig ang isang bansa laban sa bansa, at ang isang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot, at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot, at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Datapwat, bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay huhulihin kayo at pag-uusigin kayo, na kayo'y ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan, na kayo'y dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Datapwat kayo'y ibibigay ng kahit mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang iba sa inyo. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. At hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Datapwat, pagka nakakita ninyong nagkukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy, talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kung magkagayoy, ang mga nasa Judea ay magsitakas sa mga bundok, at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas. At ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan, sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti, upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. Sa haba ng mga nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso sa mga araw na yaon, sapagkat magkakaroon ng malaking kahapisan sa ibabaw ng lupa at kagalitan sa bayang ito. At sila ay mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak, at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa, at yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil, hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa, na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot,
At dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Tatapwat, kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga. Masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Pagka nangagdadahon na sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talaslasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Datapwat, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan, at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapwat, mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing, upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang mangakatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. At araw-araw ay nagtuturo siya sa templo, at lumalabas gabi-gabi at tumatahan sa bundok na tinatawag na Ulibo. At ang buong bayan ay maagang pumaroon sa kanya sa templo upang makinig sa kanya.